Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Jinx. Kasama ko po si Kuya Joe Domingo. Magandang umaga po. Ako po si Pastor Roger Bumagat. Purihin ng Diyos po. Magandang umaga po. Po si Willie Beloria, isa pong manggagawa rin sa Jewels Fellowship and Ministry. Magandang araw po sa lahat. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Ako po si Sister Letty Canales. Leader po ako ng Jewels Fellowship and Ministries. Ako po si Pastor Felix Villafranca Jr., Head Pastor ng Jewels Fellowship and Ministries. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Ang aming topic ngayon ay tungkol doon sa paglinaw ni Jesus Christ. Kinumpare niya po ang kanyang old commands at saka I give you a new commands. Dinahandahan niya hanggat sa nakita niya na handa na po ang mga apostles niya. Kaya sabi niya, ito po ang diferensya niyon. At maraming salamat po at kayo laging nakikinig sa amin. Magandang umaga. Nandito na naman kami. Binabahagi namin sa inyo itong Faith Organized. At nandun tayo sa pagbibigay sa atin ng ating Panginoong Jesus na sabi niya bagong kautusan na binili niya sa atin. Love as I have loved you. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Dito sa salitang ito, mapupunan natin agad na kung babalik tayo doon sa Genesis, ang sabi kasi doon, love your neighbor as you love yourself. So ang panukatan ng ating pag-ibig noon sa lumang tipan ay yung sa ating sarili. Tayo na hindi perfecto. Pero ngayon, binago ni Jesus sa madaling salita dahil siya perfecto siya. Kaya yung sinasabi natin salita na follow me, sinasabi ni Jesus yan. O kaya sumunod. Pero may isa pang kahulugan na sabi niya, gayahin ninyo ako. Kaya sinasabi rin yan, let us imitate my Father in heaven. Paano natin magagaya si Jesus at saan lalabas yan? Ngayon, pag-aaral, pinapalitan ko yung mga salita para matutukoy ko anong sinasabi ni Jesus. Yung salitang disipulo ni Jesus. Yung disciples, ang root word niyan galing sa discipline. Kaya nga, ang tawag dito sa disciples, pupil. Guro si Jesus, tapos sa yung pupil. But you, do not be called Rabbi, for one is your teacher, the Christ, and you are all brethren. Do not call anyone on earth your father, for one is your Father, he who is in heaven. And do not be called teachers, for one is your teacher, the Christ. Para siya nagtuturo ng boxing, karate, ganito gagawin nyo. Gagayahin nyo si Jesus. Kaya alam natin kung ang nagturo si Jesus o iba nagturo. Kaya ang pagka nakikita ko sa salitang disciple, ipinapalit ko doon, kabarkada. Kasi yung samahan nila ni Jesus, nagkakaisa sila at malapitan talaga sila. Kaya sabi, yan ang may tatak ni Jesus. Brand yan. Ganyan kasi kumilos si Jesus. Isang utos niya, follow me. Gayahin nyo ko. Tapos meron pa siyang pagka nagkakasama-sama sila, yung breaking of the bread. Kumain tayo sabay-sabay. May sinasabi na naman doon si Jesus na, remember me. Maaalala nyo ko pagka ginaya ito. Pagputol ng tinapay at pag-inom ng alak. Ganyan tayo magkakabarkada rin. Pag kami makasamahan tayo, meron tayong wine, ganito. Kumakain tayo sabay-sabay. Ang ibig sabihin nung remember me, sana pag ginawa nyo ito, naaalala nyo yung mga tinatawag ko sa inyo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap mo mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pinagkanulo, sabi, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, sabi ganyan. Nagpasalamat at pinagpira-piraso yon at sinabi, ito ang aking katawan, inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa. Ang kopang ito ay ang bagong tipan. Ito yung utos niyang bago. Yung bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aala-ala sa akin. Sabi niya, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom kayo sa kopang ito, pinapahayag ninyong kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpaparito. Maliwanag yun, ha? Gagawin natin to. Para pagka kumain tayo sabay-sabay, let us pray. We always remind us about Jesus Christ feeding our soul. Binigay ni Jesus yan. Sila lang magkakabarkada, yung best of friends. Dahil tayo yung close friend niya, sila Pedro ang close friend. Nakasama na nga si San Pablo doon. Alam nila yun ang palatandaan. Pag nakita yun, ay, mga barkada ni Jesus, ganyan yung ginagawa nila. Ngayon, tinuturo sa atin. Siya nga pala, pagka sila kumakain,
Ako dinatnang ko to ng panahon namin yung meron kaming dulang Dulong ang tawag namin mababa lang yung mesa, makasalampak kaming ganon. Kaya yung sinasabi na si San Juan na malapit sa kanya ay nakahilig sa kanya. Yung pinapakita sa atin drawing doon nakahilig dito si San Juan kay Jesus. Dito siya nakahilig naman sa kanan ni Jesus kasi kanan niya si San Juan. Sino yung nasa kaliwa? Si Judas. Kaya yung pagsawsawan silang dalawa sawsawan. Iisang mangkok ang pinagsasawsawan nila ni Jesus ng kanilang tinapay. Kaya isa. Dito ko ngayon masasabi, dalawang uri ng Kristiyano. Isa pinamumunuan ni Jesus at yung isa pinamumunuan ni Judas. Kaya yung Judas, makikita nyo lang yan sa samahang Kristiyano. Ang pagkakaiba doon sa panahon noon nila Jesus, sa 12 nila, isa lang ang Judas. Sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, 11 yata yung Judas. Isa na lang ang natitirang Kristiyano. Ganyang kakaunti. Pero maraming sumasama sa Kristiyano dahil gustong-gusto nila yung kanilang nalalasap na kabutihan. Yung Kristyanismo ni Jesus, ang maalagad nito na ito ni Jesus ay may katangi-tanging pagkakakilanlan. May brand. Ang kanilang kaibahan ay ang hayag at wagas na pag-ibig sa isa't isa. Yung care and concern nila, yung compassion nila sa isa't isa. Na gusto ni Jesus Christ, kung yan ang liwanag, ikalat natin bilang mga pupil. Tayo magiging maestro ngayon. Kakalat natin sa iba. Ang kanilang pag-ibig ay katulad ng pinarana sa kanila ng Panginoong Jesus. Sa pakikitungo nila sa kapwa, maging kapitbahay man o dayuhan, ay tulad ng pag-aruga at malasakit ni Jesus. Isang uri ng pakipagkapwa, pinapakinabangan at pinupuri ng buong mundo, ngunit bihirang kopyahin, maliban lang kung pagkakakwartahan. Marami nagkakakwarta dito sa Kristyanismo. Si Judas nga, siya nagpaumpisa niya. Kaya dalawa yung lumaganap Isang totoong Kristiyano, isang Judas na Kristiyano. Ang church na tinatawag na Jesus ay ang kanyang palatandaan na iniwan sa sanlibutan, na ang kanyang katapatan ang pangako ng pagbabalik ayon sa Mateo 16:18. Wala daw gigiba nito. Tayo ito. Lalo na yung nagsasabuhay. Kasi habang mayroong natitirang isang matino, totoong Kristiyano, buhay ang simbahan. Pero sinabi naman ni Jesus, even the gates of hell will not prevail. Kaya nga nandito tayo. Lahat tayo nagsusumikap. Pinipilit natin. At sinasabi ni Jesus, mahalaga sa kanya yung totoo sa puso natin ginagawa natin. Hindi katulad ni Judas. Nagmumukhang mabait lang. So, yung uri ng Kristyanismo ni Judas. Ganito. Ito'y ay mang katangian ng isang linta. Ito'y nakikibahagi sa karangalan, kapurihan ng samahan, na wala naman siyang iniambag. Puro salita, walang gawa. Sabit lang, paepal-epal, palitra-litrato pa. Ito ay ang pinahahalagahan ang karangalan ng samahan, ngunit iniiwasan ang kalakip na responsibilidad. Nagkakamal sila ng kayamanan sa gitna ng laganap na sakit at gutom, dala ng karalitaan at karumihan. Palaging kumikilos, ngunit hindi pagiging mabuti. Ang Kristyanismo ni Judas ay may hitsura ng Kristiyano, ngunit hindi ang espiritu nito. Ito yung pipuntahan ng, ang binago ni Jesus, hindi yung salita lamang, kundi yung spirit ng sinasabi ni Jesus na nasa puso natin. Hindi tinitignan ng Diyos yung ating ginagawa. Tinitignan niya ano laman ng puso natin pag gumagawa tayo ng kabutihan. Ito'y nagbibigay dahil umaasar ito ng kapalit. Ganyan si Judas Ito'y nagbibigay lamang dahil may kapalit. Isa sa kapalit niyang katanyagan, sikat. Higit sa lahat, para makakaltas sa bawat sentimo na malilikom at dadaan sa kanyang kamay. Dahil si Judas sa katunayan ay walang pagmamalasakit sa mga dukha. Juan chapter 12-6. So ito yung mahalagang katotohanan itong nabahagi ko. Isa, madaling matagpuan si Judas kasi pinakamalapit siya kay Jesus. Katabi siya ni Jesus. Ang traidor ay manggagaling lamang sa barkada ni Jesus. Walang traidor sa ibang samahan. Kaya doon sa Mateo na chapter 5 verses 17-19, yung pagbabago kasi nung utos. Huwag ninyo akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi para tuparin. Maliwanag yan ha. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at lupa, ngunit ni isang tuldok o gutlit man ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat.
Kaya't sino mang magpawalang bisa ng kalit-liit ang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin yun ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Ito sa pangalawang Korinto, chapter 3, verses 4-6, sabi, nasasabi naman ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito. Wala tayong lakas eh. Yan ang sinasabi, wala tayo niyan eh. Subalit, ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Grasya to sa atin. Huwag tayong magbida. Binigyan niya kami ng Panginoon ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasunduang hindi ayon sa kautusan. Hindi yung 10 Commandments kasi puro do not yun. Do not, do not. Ang ginawa niya, sabi niya, do this, do this. Yan ang sabi niya. Hindi ayon sa kautusan nakasulat, kundi ayon sa Espiritu. Gawin natin to dahil gusto natin at totoo tayong tumutulong sa ating kapwa dahil yun ang dapat. Sapagkat ang kautusang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan. Yung nakasulat, yung law. Ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ang pinakamahalagang alay natin kay Jesus ay obedience sa Ama. Yun lamang. Sundin natin ang Ama at wala na tayong may aalay na mas mahalaga pa. And though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Wala lang. Nasunog ka lang. Kasi hindi na may hinahanap sa atin ng Panginoon. Hinahanap niya maging masunurin tayo sa inaasahan ng Ama na sinabi naman sa atin ni Jesus. Maraming salamat po.